Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong kay Sara Pusit Duterte, no? Ang dami pong mga issues ngayon dito sa haliparot na ito, dito sa hitad na ito, no? Sobrang manggago ito, sobrang mambudol. Hindi daw siya bababa sa pwesto niya kasi she only answers to 32 million. Hindi daw sa individual o sa iilang grupo lang. Ganun pala. Ang gusto niya, magsalita siya sa isang gathering na ang laman ay 32 million. Yung mga bumoto sa kanya. Di ba? Panggagago lang, pang-iinsulto, pang-pipiloso po. Sobrang talino. Sa sobrang talino, baliw. Hindi alam ang pinagsasabi. Di ba? Yan ba ang gusto niyong maging presidente? Hindi siya state woman. No? Maton po siya, siga. Bully. Yan po yan. Dapat yan, makarma. Makakarma yan. Antayin mo ang karma mo. Darating sa'yo. Hindi lang natin alam. Sabi nga ni Idol Gary B, natutulog ba ang Diyos? Di ba? Antayin mo. Yung mga kasamahan mo, nakarma na. Si Kibuloy. Tatay mo. Si Roque. At yung iba pa na mga kasamahan nila. Antayin mo ang karma sa'yo. What comes around, goes around. Yang ginagawa mo, makakarma ka din. Kung hindi man ngayon, ang panahon na para sa iyo. Darating din ang bayan na mag-iimpit sa'yo. Kung hindi man sila baka si Trillanes, ang matindi mong kaaway, na sinabihan mong ikaw are heartless at mag-ingat siya. Wisit, wala na talaga. Eto po, pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at yung pong mga nakakasama natin sa ating video premieres at sa mga live streaming. Maraming salamat po sa inyo and may God bless us all and shout out po sa lahat. Sana wala nang magtampo na cover na yon. Unahin natin mga kababayan itong article na galing sa Inquirer na sinasabi dito ay pinahirapan ni Pusit at nung opisina niya si Representative Adjong na siyang budget sponsor sa plenary sa Congress. Ang sabi dito, OP budget depends, frustrating due to lack of cooperation. Hindi po nakikooperate. Walang ginawang kooperasyon ang opisina ni Pusit kay Representative Adjong para i-depensa yung hinihinging 2.037 billion. Kasi daw po sumulat na sila sa kanya nung September 11 pa, stating that it's up to the House of Representatives kung ano yung budget, kung aaprobaan o hindi. Di sana kung sinabing hindi o aprobahan lang, sinabing hindi na lang. No? Pero naawa pa si Speaker. Depending the proposed budget of the Pusit was kind of frustrating. Nahirapan, nakaka-prostrate, di ba? And would have been easier if only the agency were cooperative. Ayan ang sabi ni Representative Adjong. It's easier for me to be honest about sponsoring the budget of the Pusit. Have they been so cooperative? I personally have concerns that I would like to be clarified. So it's really hard for me to sponsor and defend a budget that lacks preparation and did not clearly identify programs they want to implement. Yan ang sabi niya. Mahirap. To be honest with you, it's kind of frustrating to be honest. Correct. Sino ba naman na paano mo pagtatanggol yun? Wala kang masabi. Dahil wala silang sinabi, itong item na to, ganito po. Wala Walang pagpapaliwanag. Cooperative po sila. Diba? Alam mo, biro nyo, sila nga ang hinuli. Yang opisina niya ang hinuli, pero ang kapal talaga ng muka. No? Nakita nyo ang katigasan ng ulo niya, yung pagiging mapagmataas niya. Wala siyang pagkapakumbaba kasi nga heartless. Heartless ang babaeng ito. Walang pakialam. Inantay talaga siya. Pinagbigyan siya. Isa na lang nahuhuli. Kaya ang ginawa, tinerminate na at nag-move forward na aprobahan yung budget. Yung GAB na yan. General Appropriation Bill. Less yung budget niya. Ang budget lang talagang binigay sa kanya ay 733.
pag-uusapan pa yan sa BICAM. Dapat hindi pumiyok sila diyan, Ko at Kimbo. Panindigan nyo. Pag inuudyokan kayo ng mga kakampi ni Duterte sa Senado na ibalik sa 2.037 billion, no way. Di baling ma-hold out yan. Ang sabi ng Pangulo, urgent daw yung bill na yan. Kung magmamatigas ang senador, hindi, huwag tayong pumayag, huwag niyong aprubahan yan. Dapat niya zero yan. Aside from that, wala na ngang representante sa budget deliberation sa plenary. Yung sa hearing ng komite ni Joel Chua, ganun din ang ginawa ng OBP. Pati mga mga executives, politiko, ginaya si BP. House panel issues show cause order to OBP execs for skipping fund misuse probe. Binigyan sila ng show cause order. Pag hindi kayo pumunta dyan, yari kayo. Sino tong pinapa-show cause order? Si Undersecretary Zulaika Lopez, si Secretary Limuel Ortonio, Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, and Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Ayan, yari kayo. Of the 17 OBP officials invited, 17 ang invited, tanging si Michael Powa, yung spokesperson niya. Pero sabi niya, however, Powa informed the committee that he was not authorized by Duterte to speak on her behalf. Anong ginawa mo doon? Para lang hindi po siya ma-contempt. Natakot siguro. So tatanong sa kanya, wala naman siya sasabihin. Party ba, alam niya ba yung kabalbalan? Alam niya ba yung numerong niya? Wala rin. Nandun lang siya para nakaganon. At least, nag-show siya doon, hindi tulad ng iba na mabibigyan pa ng show cause order. Di ba? Mga bugok talaga, Ngayon, ang sabi po dyan ni Joel Chua, dyan sa opening remarks niya, yang iyan daw po is plunder. Yang maaaring kasapitan dyan ni Tamil Mill. Ito po, basahin natin dito sa Impact Leadership. Ang haba nito. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder. Ayun po yung sabi dyan sa Impact Leadership. The panel is particularly focused on the 125 million in pesos in confidential funds allocated to the OBP that was spent in 11 days in 2022. Chua called attention to the alarming speed at which the funds were utilized, pointing out the OBP's liquidation report raised more questions than answers. The Commission on Audit disallowed 73 million pesos of the 125 million, a staggering 60% of the confidential allocated for the OBP in 2022. Meron pa siyang 500 million set aside ng 2023. So, ang lalaking pera nito, milyon-milyon po ang pinag-uusapan natin. Kaya ang sabi niya dito, I must stress at this point that the sheer vastness of this potentially misused funds set this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Wala pang kalahating buwan, naubos na daw ang 125 million. Ayan, yari ka dyan. So sabi lang dito ng mga commentors, wala pong maganda. Mga kababayan, yan lang ang masasabi ko. Wala pong magandang komento na galing sa mga netizens. Di ba? Ngayon, eto pa, May depensa po siya. May depensa siya sa mga naysayers niya, mga kababayan, tungkol sa pakikipagkita kay Robredo. Ano 'yon? Eto sa Inquirer. Duterte says meeting with Robredo was part of her BP responsibilities. Parte pala ng BP responsibilities yun. According to Duterte, even before meeting with Robredo, she was already visiting former Vice President Chupisto Ginggona Jr., Joseph Estrada, and Gloria Arroyo. Wag mo nga kami pinagloloko, boss mo yan Part daw ng trabaho niya yun, puntahan ng mga former Vice President. Former Vice President ba si Gloria? Former Vice President ba si Joseph Estrada? Si Chupisto Ginggona pwede kasi Vice President ni Gloria yan, pero really? Kasi nungalingan na naman to Isa sa mga task na nilista para sa akin dito sa OBP is to visit former Vice President doon sa mga residences nila. Bakit?
BP ba si Estrada? BP ba si Gloria? Loko tao? Pinagloloko mo naman kami? Anong purpose ng pagbisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila, nagsasabi ako na kung ako yung Vice President, sinabi namin sila as former Vice President na we owe it to them na kung may kailangan silang suportahan namin sila ng OBP. And we invite them to lend us memorabilia para sa OBP Museum. Oh, hindi naman naging Vice President si Joseph. Mali! Natanong siya kung ano daw na pag-usapan nila ni Robredo. Kung meron man dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Robredo yon. Abay, Vice President na tawag niya kay Robredo. Kasi bahay niya yon at hindi siya at siya binisita ko. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung magkwento, ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. Talaga na. Ang lakas ng defense, mga kababayan. Oh, wala daw political alliance. Ha? Uy, nako. Sabi niya pa dito, oh. Meanwhile, Duterte in the same press conference dismissed rumors that she is attempting to build a political alliance with Robredo. Ang sinasabi ko nga noon, I'm single and... Ay, single pala siya eh. Wala pala siyang asawa. And single and ready to mingle. Pero right now, hindi ako handa sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin ang pagtanggol ng OBP. Ay, single pala siya. Hindi, single lang siya sa politika. O, paniwala naman ako sa'yo. Eh, kasama yung partido mong hugpong ng pagbabago sa PDP Laban. Kayo naman. Ay, nako, sinungaling talaga mga kababayan, ha? Oh, halata naman eh. Doon pa lang sabi niyang Gloria at Erap. Ay, nako, ewan ko. Vice President ba yun? Oh, ito pa, oh. Ha? Ito pa yung dahilan niya bakit daw siya pumunta ng Calagas Island. I'm happy dahil sa aking pagbisita doon ay na-highlight ang Calagas Island. Oh. Tapos sabi pa ng opisina niya, the public is cautioned about the attempts of some media, blah, 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 blah. Oh. Pinopromote niya pa daw. Na-promote pa daw niya yung Calagas Island. Kung babasahin niyo yung comment ng mga netizens dito sa Impact Leadership, itong quote card na ito, tingnan ninyo. Wala pong maganda. Ang sabi ng isang netizen, di ko napapakita, basahin ko na lang ha. Masaya at maunlad ang Camarines Norte at ang Calagas sa amin kahit wala ka. Ang harsh naman. Sabi naman, okay. Sabi naman ng isa, walang GC ang OBP. Ito pa, tuloy-tuloy ang garapalang pang-uuto ng OBP. Naging ugali na nila ang utuin ang taong bayan. Ito last. Saan ang next destination? Sara the Explorer. Meron yata po sa ano bang di pa napupuntahan? Punta siya ng White Castle, White Rock diyan sa Subic. O kaya yung Grande Island doon sa amin. Animal. Ano ka? Member na po siya ng DOT. Baka gusto niya saklawan niya yung trabaho ni Secretary Prasco. Animal, di ba? Mga gago. Oh. Now, eto pa. May sinabi si Castro, mga kababayan. Ito, maganda kay Castro. Ha? Ito, oh. Ha? Ito. Si Castro, sabi ni Castro, ha? Lalabas ang katotohanan. Quote card din po sa Impact Leadership. Kasi pinabubulaanan ng kampo ni Puset na hindi naman daw siya naggala, whatever. No? Pero ano siya ng pulis eh. Ito sabi ni Castro. Castro pointed out that the Philippine National Police have confirmed Duterte's trip to Calagas Island, which extended in the morning of September 23rd, the day the House of Representatives was scheduled to discuss the proposed 2025 budget for the OBP. Oh, ito ang sabi ni Castro. The truth has always of coming to light. Our people deserve leaders who prioritize truthfulness and integrity. Ano makukuha mong katotohanan at integridad diyan kay Pusit? Wala nga eh. Ang sinungaling ay kapatid ni Magna. Oo. In public services, it is alarming that the Pusit chooses to dismiss verified reports as fake news. Fake news daw yun. When there is clear documentation of her whereabouts. Di ba? Sinungaling lang talaga, RN 2 cents. Ang sinungaling ay kapatid ng Magna. While public officials have the right to personal time,
it is unacceptable to do so during important budget deliberations, especially when denying the trip outright. Oo. Okay na sanang sabihin mo na lang, hindi nagpunta po ako doon para ma-promote yung Kalagas. Hindi, pinasinaluhingan nyo pa through your statement. Di ba? Di huling-huli talaga kayo. Ang sinungaling ay kapatid ng... inuulit-ulit ko na lang naman na yun. Di ba mga kababayan? Ito, no? Dahil sa kanya, itong lapdog nila, itong K9 na to, fallen from grace na po sa Kongreso. Si Dante Marcoleta. Itong si Marcoleta, sa Laula pala ito, mga kababayan. Sa Laula. Hindi pala siya member ng committee doon sa committee ni Joel Chua. Pero nag-raise pa siya ng motion. Nagdadaldal pa siya. Kakaaway niya pa si Paduano. Yung una yung first meeting ng committee na yon. Animal. Kasi in defense of Duterte pala to. Barker pala to ng Duterte, parang si Bato. Antibay mo, Marcoleta, nakakawala ka ng respeto. Nawala respeto ko sa taong ito. Tignan nyo yung quote card. Na-vote out po siya. Kasi yung ipinamalas niya doon, nung unang hearing ng committee na yun ni Joel Chua, inalmahan ngayon nung mga members ng committee na yun. Nila Dan Fernandez, nila Barbers, nandun din yata si Akop, no? Tanong sila yung pala napatunayan na si Marcoleta, hindi man lang siya member doon, binout out po siya, tanggal po siya, no? Tignan ninyo, sabi diyan, may video nito sa plenary, wag ko nang ipakita sa inyo. Nakakahiya po. Pakita na lang natin yung quote card na yan, pangalandakan natin, no? Marcoleta, replaced in Commission on Appointments and House Committee, tanggal po siya. Kasaluulaan niya kasi, may bias po kasi siya. May bias siya. The House majority has moved to nominate and elect Manila Teachers Representative Virgilio Lacson to the Commission on Appointments and several House committees. Lacson will now serve as a member of the House Committee on Energy, Justice, Public Accounts, and Constitutional Amendments, replacing Sagip Party List Representative Dante Marcoleta. Demoted po. Kaya kung alam ko, ano ba to? Magre-re-election ba tong Sagip Party List? Sagip Party List, i-drop nyo na dyan si Marcoleta. Otherwise, kung daladala nyo pa rin si Marcoleta, wala na po. Babagsak po kayo mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Mawawala ng gana ang tao sa inyo dahil kay Marcoleta na yung pala, akala namin, nabudol din kami, akala namin ay para sa taong bayan. Yung pala, para kay Duterte. Biruin nyo yung ginawa niya. Hindi ka pala member ng committee, nag-motion ka, kaya ang ginawa doon, in-strike out lahat yung motion mo. Yung mga pinagsasabi mo. Tapos makikipag-away ka pa kay Paduano. Ba't din na lang kayo nagsunto ka ni Paduano doon? Wala ka, bastos ka pala Marcoleta. Pasensya naman sa mga umuidolo dito, no? Wala na to. Fallen from grace si Marcoleta dahil lang in defense of Duterte, no? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.